Hello mga kalods! Kumusta po kayo? Tara, mag-almusal po tayo. Nagluto po pala si Mama ng century tuna at nilagyan niya nga po ng itlog. Tapos nagpatong nga din po si Mama ng okra sa kanin. Patis na may kalamansi nga lang po yung sausawan nito pong okra dahil wala nga po kaming bagoong. Pero okay lang po dahil lasang bagoong din naman po itong patis. Ang importante ay may sausawan nga po. Nung una nga po mga kalobs ay ayaw ko po talagang kumain nito pong okra. Pero nung sinanay nga po ako nila mama at papa ay nagustuhan ko na nga din po. Lalo na nung may pinanood nga po sa akin si mama na video ng isang doktor tungkol po sa okra. Kaya mas lalo ko na nga po itong nagustuhan mga kalogs. Nabili nga lang po ni mama eto pong okra kay lola nang nagtinda siya nung umaga. Kada nga po may benta si lola na okra ay kinukuha nga po kaagad ni mama. Sabi nga po ni mama ay kahit twice a week nga lang daw po kami kumain ng okra, lalo na nga daw po kami ni kuya. Nakadalawang okra na po pala ako dito mga kalogs. Sabi nga po ni mama ay kumain naman daw po ako ng madami para daw po makabawi naman daw po ako sa gulay. Mas nakarami nga po ako sa okra kaysa nga po sa century na may itlog mga kalogs. Ayos nga lang daw po yun sabi ni mama para daw po makaiwas ako sa mantika. Pagkatapos ko po palang kumain ay kumuha nga din po si mama ng saging na inuwi ni nanay. Kakauwi nga lang po kasi ni nanay galing po ng Tuguegarao at dumiretso nga po siya dito sa bahay. Sabi nga po ni mama ay sabayan niya na nga daw po si kuya na kumain. Tapos na nga din po akong kumain at hindi pa nga daw po kasi nagugutom si mama. Naggatas at tinapay nga daw po kasi si mama eh. Sa totoo lang ay almusal at pangtanghalian na nga po namin eto pong kinakain namin. Late na nga din po kasi kaming gumising mga kalogs. At parang nakabawi nga daw po si mama ng puyat niya nung araw nga daw po na nagkasakit ako. Pagdating po pala ng hapon ay nagtimpla nga lang po si mama ng gatas ko. May pandesal pa po kasing natira na binili nila papa. Masarap nga po itong pandesal na to dahil may cheese nga po siya sa loob. At masarap nga din po siyang isawsaw sa gatas. Kahit isang piraso nga lang po dito sa tinapay ay nabubusog nga po ko kaagad. Bali, merienda ko na nga din po ito mga kalogs. At solve na nga din po ko dito sa isang tinapay at isang basong gatas. Tapos sabayan pa nga po mamaya ng isang basong tubig. O edi sobrang busog ko na nga po nun mga kalogs. At nabusog nga po ako mga kalogs. Tinulungan na nga din po pala ni kuya si mama sa paghihimay po nitong dahon ng ampalaya. Madami nga po kasi ito at kailangan nga pong tulungan ni kuya si mama. Eto po kasing ulam namin ng kinagabihan. Magmomonggo nga po kasi si mama mga kalog. Kailangan ko nga daw pong bumawi na puro gulay naman daw po yung kainin ko. Nako, at nagbigay pa nga po itong pinsan ko ng merienda po naming maruya, oh. Tinawag pa nga po ako dyan ni mama dahil may ibibigay nga daw po siya. Kaso lang, sabi ko nga po kay mama ay busog naman na po kasi ako sa minerienda ko kanina. Kaya si mama at kuya na nga lang po yung kumain. At pagkatapos po palang mahimay ni mama at kuya yung dahon ng ampalaya ay naggisa na nga din po si mama. Naglagay din po pala si mama dito ng talong. Para nga daw po mas lalong lumapot yung monggo niya. Ayan nga at nung nakagisa na nga po si mama ay sinali niya na nga din po itong monggo sa kawali. Isang basong monggo nga lang po itong niluto ni mama dahil kami nga lang po yung kakain. Binigyan nga din daw po ni mama si nanay ng monggo. At nung naluto na nga po yung talong ay tsaka naman nga po nilagay ni mama eto pong dahon ng ampalaya. Kasama po pala itong dahon ng ampalaya na binili ni mama kaninang umaga kay lola. Ayan, pagkalagay nga po ni mama nito pong dahon ay inoff niya na nga din po kaagad yung kalan. Pagkaluto nga po ay tinawag niya na nga din po ako para po tikman ito pong niluto niya. Nako, amoy na amoy pa nga lang po ay mukhang masarap na nga.
Pagkatapos ko po palang tumikim ay sumunod naman nga po si kuya. Alam nyo na po, si kuya nga po talaga yung taga-tikim ni mama sa mga niluluto niya. At parehas nga po kami ni kuya na nasarapan sa luto ni mama. Sobrang malapot nga po kasi yung pagkaluto ni mama dito at wala nga din pong masyadong tubig. Pagkaluto po pala ni mama ay naghanda na nga din po siya ng pagkain namin para po makakain na. At syempre, nagdasal nga lang po muna ako mga kalobs bago nga po kami kumain. Sayang nga lang daw po at wala nga pong chicharon, eto pong monggo. Mas masarap nga daw po kasi sana kung meron nga daw po yun. Pero sabi nga po namin kay mama kahit wala naman pong chicharon ay sobrang nagustuhan nga po namin eto pong monggo niya. Talagang puro gulay nga po yung pinakain sa amin ni mama Maganda nga daw po ito mga kalobs para naman daw po lumakas-lakas daw po yung katawan namin. Masarap nga din po itong dahon ng ampalaya dahil hindi nga din po siya mapait. At halos ako nga po yung nakaubos nito pong isang bowl na nasa harapan ko. Sabi ko nga po kay mama ay ganito na nga lang po lagi yung pagluto niya ng monggo. O siya mga kalobs, hanggang dito na lang po yung video ko. Kain na rin po kayo Yun lang po mga kalobs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.